Kamusta mga bata? Tayo ngayon ay nasa quarter 3 week 5. Ang ating content focus, ang Pilipinas ay may iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Tara, simulan na natin ang talakayan natin. Huwag kalimutan i-like, share, and follow ang ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating weekly uploaded videos. Kamusta mga unang araw? Ang Pilipinas ay may iba't ibang anyong lupa. Ang anyong lupa o pisikal na katangian ay binubuo ng isang hemorrhagical na unit at kadalasan nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon sa tanawin. Bilang bahagi ng kalupaan at dahil sa katangian iyon, kinakatawan ng isang elemento ng topografiya. Ang una nating anyong lupa ay ang kapatagan or plain. Mababa, malawak, at patag na lupain na maaaring taniman. Halimbawa nito ay ang kapatagan ng gitnang Luzon. Ikalawa naman ay ang bundok or mountain. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Halimbawa nito ay ang Mount Apo, Mount Makiling, Mount Everest sa Nepal. Bulkang or volcano. Ito ay isang uri ng bundok. Ito ay maaaring magbuga ng gas, apoy o mainit na putik at maaaring sumabog. Ang halimbawa nito ay Bulkang Mayon, Bulkan Taal at Kilauea sa volcano sa Hawaii. Sunod naman natin ay ang burol or hills. Mataas na anyong lupa ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Halimbawa nito ay ang Chocolate Hills sa Bohol. Sunod naman natin ay ang lambak o valley, mababang lupain sa pagitan ng bundok o burol. Halimbawa nito ay Bulkang Mayon, Bulkan Taal at Lambak ng Cagayan. Ang sunod naman natin ay ang talampas. Ang talampas ay kung minsan tinatawag din itong mesa, ay ang kapatagan sa tuktok ng isang bundok o anumang lokasyon. Lupa na mataas kaysa sa anumang katawan ng karagatan o katubigan. Ito ang lupang patag na itinataas ng bundok na kilala rin bilang pantayin. Ang atin naman sunod ay ang disyerto. Mainit na anyong lupa. Ang nabubuhay dito na halaman ay cactus. Sunod naman natin ay kabundukan or mountain ranges or bulubundukin. Ito ay hanay ng mga bundok na magkakaugnay. Halimbawa naman ito ay ang Sierra Madre, Cordillera at Himalaya sa Asia. Pulo or island, maliit na anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Halimbawa nito ay ang Boracay Island at Camiguin at Siquijor. Ikalawang araw, may mga aktibo at hindi aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang una natin ay ang Bulkang Mayon. Ito ay isang aktibong bulkan sa lalawigan ng Albay, sa pulo ng Luzon sa Pilipinas. Bantog ang bulkan dahil sa halos perpektong hugis apa nito. Ang Mayon ang naging hilagang hangganan ng lungsod ng Legazpi, ang pinakamataong lungsod sa Despacito ng Kabikulan. Sunod naman natin ay ang Bulkan Taal, na tinagurian din bilang pulong bulkan na nasa lawa ng Taal sa Batangas ng Pilipinas. Ito ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Ang bulkan na ito ay sinaalang-alang din bilang pinaka namatay na aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang Bulkan Taal ay mayroong taas na 984 na talampakan at 300 na metro na naglalaman ng isang maliit na bunganga o crater na pinanggagalingan ng lawang dilaw. Sumabog ang bulkan ng 25 ulit magsimula noong 1754 at ang pinakamakailan lamang ay noong Enero 12, 2020 na nangyari iyon. Ang Bundok Apo ay isang bulkan na tutulog na nasa lungsod ng Davao sa Pilipinas. Ito ang pinakamataas na bundok sa bansa. Ang Bundok Apo ay ang isang pinakamataas sa bundok ng Pilipinas sa taas na 2,954 metro. Ang geothermal energy ang pinanggagalingan sa bundok.
Wala pang ulat sa pagputok ng bulkan noong huling panahon. Ang sunod naman natin ay ang Bundok Pinatubo, ay isang aktibong bulkan sa Pulo ng Luzon sa Pilipinas, sa isang interseksyon ng mga hangganan ng mga lalawigan ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Bago ang 1991, hindi gaano napapansin ang bundok at mabigat ang erosion. Makapal ang gubat nito na sinusuportahan ng mga ilang libo na mga katutubong ita na lumikas sa mga patag na lugar patungo sa mga bundok na sinakop ng mga Kastila noong 1565. Ikatlong araw, may mga pamoso o sikat na anyong lupa sa Pilipinas. Ang una natin ay ang Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills o Tsokolateng Burol ay ang Caramelo ay isang anyong lupa sa Bohol o Pilipinas. Merong tinatayang 1,260 na mga burol, subalit maaaring nasa 1,776 ang mga burol ang nakakalat sa kabuuang lupa na 50 square kilometer. Nababalot ng mga lunti ang damo ang mga burol at nagiging kulay tsokolate kapag tag-araw, kaya naging Tsokolateng Burol ang pangalan nito. Ang Banawe Rice Terraces o hagdang-hagdang palayan ng Banawe ay mga 2,000 taong gulang na. Mga hagdang taniman na nililok sa mga bulubundukin ng Ifugao sa Pilipinas ng ating mga ninuno ng mga katutubo, mamamayan. Para mapadali ang kanilang pagsasaka, karaniwang tinatawag ito ng mga Pilipino bilang ikawalong kahanghang pook sa mundo. Sunod naman natin ay ang Boracay Island. Ito ay isang tropical na pulo na tinatayang matatagpuan sa 350 km sa timog ng Maynila at 2 km sa hilagang kanlurang dulo ng Pulo ng Panay. Isa ito sa mga sikat na destinasyon ng mga turista sa bansa. Binubuo ito ng mga pulo ng mga barangay ng Manok-Manok, Balabag, Yapak at 17 barangay na binubuo ng bayan ng Malay. At nasa ilalim ito ng pamamahala ng Philippine Tourism Authority. Ika-4 na araw, ngayon naman natin tatalakayin ang anyong tubig. Ang una natin ay ang karagatan o ocean. Ito ay pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito, halimbawa nito ay karagatan ng Pasipiko, karagatan ng Indian, at karagatan ng Artiko. Sunod naman natin ay dagat or sea. Malawak na anyong tubig na mas maliit sa karagatan. Maalat ang tubig sapagkat nakadugtong ito sa karagatan. Ang halimbawa nito ay dagat ng Pilipinas, dagat Timog China, at dagat Celebes. Sunod naman natin ay ang talon or waterfalls. Ang talon ay daloy ng tubig mula sa isang mataas hanggang sa mababang bahagi ng isang puok. Halimbawa nito ay talon ng Pagsanhan, talon ng Maria Cristina. Isa ito sa second highest waterfall in the Philippines. Talon ng Aliwagwag, ang highest waterfall in the Philippines. Sunod naman natin ay ang Look or Bay. Nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Maalat ang tubig sapagkat nakaduktok ito sa dagat or karagatan. Halimbawa nito ay Look ng Maynila, Look ng Subic, at Look ng Batangas. Sunod naman natin ay ang Golfo or Gulf. Isang bahagi ng karagatan na makikita sa pagbubukas ng dagat. Ito ang tinatawag na Malaking Look or Golfo ng Lingayen at Golfo ng Leyte. Ang ating namang pinakahuli ay ang Bulkan or Spring. Ang tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Halimbawa nito ay Tagum Hot Spring, Camiguin, Malupati Cold Spring, Antique at Hidden Valley Spring sa Laguna. Ang lawa or lake ay anyong tubig na nagpapaligiran ng lupa. Matabang ang tubig nito. Halimbawa nito ay lawa ng Taal, lawa ng Laguna na pinaka-Yes Lake in Luzon at lawa ng Balin sa Sayao. Ang Batis ay isang anyong tubig na may patuloy na agos sa pinanggagalingan nito. Narito ang tubig sa ibabaw na dumadaloy sa ilalim. At sa mga pampang ng isang kanal. Karaniwan ng malinis at malamig ang tubig sa Batis na madalas matatagpuan sa gitna ng mga kakahuyan sa gubat. Ang sunod naman natin ay ilog or river. Mahaba at makipot na anyong tubig na umaagas patungo sa dagat. Halimbawa nito ay Ilog Pasig, Ilog Cagayan, at Ilog Agusan. Ika-5 araw.
May mga alamat tungkol sa pinagmulan ng mga anyong lupa at tubig sa Pilipinas. Ang halimbawa nito ay The Legend of the Cagayan Valley. Ikalimang araw. May mga alamat tungkol sa pinagmulan ng mga anyong lupa at tubig sa Pilipinas. Ang halimbawa nito ay The Legend of the Cagayan Valley. Ikalimang araw. Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod na linggo mga bata. Paalam! Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod na linggo mga bata. Paalam! Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod na linggo mga bata. Paalam! Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod na linggo mga bata. Paalam!